Basura. Iyan ang turing sa akin ng sarili kong ina habang pinagmamasdan nila ang marusing kong asawa. Ibinigay ko ang lahat, pero sa isang iglap, tinalikuran ako ng dugong nananalaytay sa aking mga ugat para sa pera. Ngunit hindi nila alam, ang lalaking tinatawag nilang basurero ang siyang magpapaluhod sa kanilang lahat. Ang aking muling pagbangon ay magsisimula sa aking pagtalikod sa inyo. Handa na ba kayong makita ang tunay kong halaga? Sana ay hindi ko na lang siya isinilang. Isang malaking kamalian ang pagpapalaki sa kanya, lalo na nang piliin niyang magpakasal sa marusing na basurerong yon. Pahirap lang ang babaeng yon sa dangal ng pamilyang ito. Ang boses ni Nanay Lita ay matalas pa sa kalawit, humihiwa sa katahimikan ng hapon. Sa labas ng pinto, nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang kanyang mga kamay na mapuputi at kulubot dahil sa maghapong paglalabada para lamang may maipambili ng gamot ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang isang maliit na supot ng plastik. Sa loob niyon ay ang mga tableta para sa lumalalang ubo ng kanyang ina. Ang mga gamot na binili niya gamit ang huling sentimo sa kanyang bulsa, kapalit ng sarili niyang tanghalian. You're right, Nay. Sobrang nakakahiya siya. Dugtong ni Clarissa ang bunsong kapatid ni Teresa na may kasamang matunog na tawa na tila musika ng isang demonyo. Imagine, my friends are asking me why my sister is married to someone who smells like trash. Nawawalan ako ng mukhang ihaharap kay Lance dahil sa kanya. She's just a burden, a literal waste of space in this house. Narinig ni Teresa ang bawat salita, bawat hagkis ng panlalait na tila mga latigo sa kanyang kaluluwa. Ang supot ng gamot ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Ang hangin sa kanyang paligid ay biglang naging malamig at mabigat, na tila ba ang bawat hininga niya ay may kasamang mga bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang uri ng kadilimang dahan-dahang lumalamon sa kanyang diwa. Ang bahay na ito, na itinuring niyang kanlungan at pinag-alayan niya ng bawat patak ng kanyang pawis, ay biglang naging isang banyaga at malupit na bilangguan. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento, hindi makagalaw, habang ang boses ng kanyang ina at kapatid ay patuloy na umaalingaw-ngaw, nagluluto ng mas marami pang plano kung paano siya gagamitin at itatapon. Huwag kang mag-alala, Clarissa. Ang malamig na tinig ni Nanay Lita ay muling narinig. Gagawa tayo ng paraan para mapakinabangan pa ang ate mo. Kung hindi siya makakatulong sa pera sa pamamagitan ng paggawa, gagamitin natin siya sa ibang paraan. May utang si Lance, di ba? Baka pwedeng si Teresa ang magbayad niyon sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga mayayamang kaibigan ng fiancé mo. Tutal, mukha naman siyang kawawa. Baka may maawa sa kanya. Sa puntong yon, parang may kung anong bahagi ng puso ni Teresa ang tuluyang naputol. Ang hapdi ay hindi na lamang sa damdamin. Ito ay naging pisikal na sakit na bumabalot sa kanyang dibdib. Tila isang mahigpit na kamay na pilit pinapatigil ang kanyang pagtibok. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagtitiis sa gutom, ang pagsuot ng mga lumang damit na punong-puno ng tagpi, at ang pagmamahal niya kay Elias na pinili niyang ipaglaban, lahat ng yon ay itinuring lamang na basura ng mga taong itinuturing niyang buhay. Lumingon siya at dahan-dahang naglakad palayo sa pintong yon. Iniwan ang supot ng gamot sa malamig na sahig. Bawat hakbang ay tila paghatak sa isang mabigat na tanikala. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong. Isang tanong na walang kasagutan sa gitna ng kanyang pagkawasak. Bakit ang dugo na nagbibigay sa atin ng buhay ay siya ring dugong lulunod sa atin sa sarili nating luha? Habang papalabas ng bakuran, nakita niya ang kanyang asawang si Elias na papasok ng gate. Basang-basa ito ng pawis
Ang kanyang suot na kamiseta ay may mga mantsa ng grasa at alikabok mula sa paghahanap ng mga mapapakinabangang gamit sa tambak ng basura. Ngunit sa likod ng dumi sa kanyang muka, ang mga mata ni Elias ay nagliliyab sa pag-aalala nang makita ang putla at nanginginig na asawa. Hindi alam ni Teresa na sa mga sandaling iyon, habang ang mundo niya ay gumuho, ang lalaking tinatawag ng kanyang pamilya na basurero ay mahigpit na humahawak sa isang lihim na maaaring magpabagsak sa buong kaharian ng kasamaan ng mga taong umapi sa kanya. Teresa, anong nangyari? Mahinang tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng lambing na kailanman ay hindi narinig ni Teresa mula sa kanyang sariling ina. Tumingala si Teresa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang kibo. Tuyo ang mga luha, ngunit puno ng pait. Hindi siya sumagot. Sa halip, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Ninanamnam ang amoy ng pawis at paghihirap na para sa kanya ay mas mabango pa sa anumang mamahaling pabango ni Clarissa. Ngunit sa malayo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang barong-barong. Ang salamin nito ay dahan-dahang bumaba at isang pares ng mga mata na puno ng awtoridad ang nakamasid sa kanila. Ang tanong ay hindi na kung kailan malalaman ang katotohanan, kundi kung hanggang kailan kayang tiisin ni Teresa ang hagupit ng kanyang sariling pamilya bago siya tuluyang bumitaw. Ang bawat sentimo na itinatago ni Teresa sa ilalim ng kanilang kakarampot na kutsyon ay hindi lamang simpleng pera. Ito ay mga patak ng pawis, mga oras ng pagtitiis sa ilalim ng tirik na araw, at mga gabi ng gutom na pilit niyang tinalo. Balak niya itong pambayad sa kuryente at pambili ng bigas, ngunit ang tadhana ay tila may ibang plano. Isang planong laging pabor sa mga taong marunong mangapi. Ate, hiram muna ako ng 3,000. Kailangan ko lang pambili ng bagong handbag. Nakakahiya naman kay Lance kung paulit-ulit ang gamit ko tuwing lalabas kami. Wika ni Clarissa habang pilit na kinukuha ang maliit na pitaka mula sa kamay ni Teresa. Clarissa, huwag iyan. Iyan na lang ang natitirang pera namin ni Elias. Pambayad iyan sa mga bayarin natin dito sa bahay. Wala na kaming ibang pagkukunan. Pagsusumamo ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod. Handbag? Clarissa! Pambayad iyan sa kuryente natin. Mapuputulan tayo. Ang sigaw ni Teresa ay binalot ng kawalang pag-asa. Ngunit bago pa man niya mabawi ang pitaka, isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Hayaan mo na ang kapatid mo, Teresa. Minsan lang naman humiling ang bata. Pagbibigyan mo pa ba? Nakakahiya naman sa pamilya ni Lance kung magmumukhang pulubi si Clarissa sa harap nila. Isipin mo naman ang dangal ng pamilyang ito. Ang malamig na boses ni Nanay Lita ay tila isang hatol ng kamatayan. Dangal, Nay. Paano naman ang sikmura namin? Maghapon akong naglalabada. Si Elias ay halos hindi na matulog sa pagkolekta ng basura. Tapos kukunin niyo lang para sa luho. Isang matunog na sampal ang sumalubong sa pisngi ni Teresa. Hindi ang hapdi ng palad ang nagpasakit sa kanya, kundi ang katotohanang ang sarili niyang ina ang gumawa nito. Huwag mong sumbatan ang pamilyang nagpalaki sa'yo. Utang mo sa amin ang buhay mo, Teresa. Kung hindi dahil sa akin, wala ka rito. Ang kaunting pera na yan ay kulang pa sa gatas na ininom mo noong sanggol ka pa. Mahiya ka sa sarili mo. Napakadamot mo sa sarili mong dugo. Ang boses ni Nanay Lita ay punong-puno ng pagmamanipula. Ang bawat salita ay sadyang idinisenyo upang ibaon si Teresa sa kumunoyang guilt. Dahan-dahang napaupo si Teresa sa sahig. Sumagi sa kanyang gunita ang mga panahong hindi siya nakatapos ng pag-aaral dahil kailangan niyang magtrabaho sa pabrika para may pangmatrikula si Clarissa. Naalala niya ang kanyang mga kamay na noon pa man ay puno na ng kalyo dahil sa pagtitinda ng kakanin sa kalsada. Habang si Clarissa ay nasa loob ng de-aircon na silid-aralan, ang lahat ng kanyang pangarap ay naging tuntungan lamang para sa tagumpay ng iba.
Ngunit sa huli, siya pa rin ang masama. Siya pa rin ang madamot. Eksaktong pumasok si Elias sa pintuan at nakita ang eksenang iyon. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kapayapaan, ay biglang nagdilim. Dahan-dahan siyang lumapit kay Teresa at inalalayan itong tumayo. Ang kanyang mga kamay, bagamat may dumi ng kalsada, ay dahan-dahang humawak sa namumulang pisngi ng asawa. Nay, hindi po tama ito. Mahinang simula ni Elias, ngunit may awtoridad sa bawat pantig. Kami ang nagtatrabaho. Kami ang nagpapakahirap. Kung gusto ni Clarissa ng bagong gamit, hayaan niyo siyang magtrabaho. Huwag niyo pong nakawan ang asawa ko ng dignidad. Nakawan? At sino ka para pagsabihan ako sa loob ng bahay ko, ha? Basurero? Singhal ni Nanay Lita. Ang lakas ng loob mong magsalita. Wala ka namang maipakitang maganda sa anak ko, kundi kahirapan at amoy ng basura. Umalis kayo sa harapan ko kung ayaw niyong mas lalong uminit ang ulo ko. Walang imik na hinila ni Elias si Teresa palabas. Sa ilalim ng malungkot na liwanag ng buwan, naupo sila sa isang lumang bangko sa tapat ng kanilang maliit na bahay. Patawarin mo ako, Teresa. Patawarin mo ako dahil hindi kita maibigay ang buhay na nararapat para sa iyo, bulong ni Elias. Ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Elias. Ikaw lang ang tanging dahilan kung bakit nananatiling buo ang puso ko. Sagot ni Teresa, habang ang mga luha niya ay dahan-dahang pumapatak sa mga kamay ng asawa. Nanatili silang tahimik. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malayo at malamig na hanging umiihip sa paligid. Ngunit sa gitna ng katahimikan, napansin ni Teresa na parang may malalim na iniisip si Elias. Ang kanyang asawa ay tila may dalang mabigat na pasanin na hindi niya magawang sabihin. Lumipas ang ilang oras nang mapansin ni Teresa na wala na si Elias sa tabi niya. Lumabas siya upang hanapin ito. Habang naglalakad sa madilim na eskinita malapit sa kanilang barangay, natanaw niya ang isang pamilyar na bulto. Si Elias iyon. Ngunit hindi siya mag-isa. Nakatayo si Elias sa tapat ng isang lalaking nakasuot ng napakamahal at napakalinis na barong. Ang lalaki ay nakayuko sa harap ni Elias, isang kilos na nagpapakita ng matinding paggalang. Isang paggalang na hindi ibinibigay sa isang ordinaryong basurero. May iniabot na itim na pitaka ang lalaki kay Elias, at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita ni Teresa ang pagkislap ng isang gintong singsing sa daliri ng lalaki. Ang mga salitang narinig ni Teresa mula sa malayo ay tila isang banyagang wika, ngunit ang tono ay puno ng pormalidad. Hinihintay na po nila ang inyong pagbabalik, senyorito. Hindi na po magtatagal ang lahat ng ito. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Sino ang lalaking ito? Bakit niya tinatawag si Elias na senyorito? At bakit ang kanyang asawa, na halos walang pambili ng bigas kanina, ay tila isang taong may hawak ng kapangyarihan sa mga sandaling iyon? Bago pa man siya makalapit, mabilis na sumakay ang lalaki sa isang itim na sasakyang kanina pa naghihintay. Naiwan si Elias na nakatayo sa dilim, hawak ang itim na pitaka, at ang kanyang tindig ay hindi na ang tindig ng isang lalaking kargador ng basura. Ito ay tindig ng isang hari na nagtatago sa ilalim ng mga basahan. Humakbang pabalik si Teresa. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis. Ang misteryong bumabalot sa asawa niyang si Elias ay tila mas malalim at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Sino ba talaga ang lalaking pinakasalan niya? At ano ang mangyayari kapag ang lihim na ito ay tuluyan ng nabuksan sa gitna ng kanilang pagdurusa? Ang ningning ng ginto ay madalas na nakakasilaw, ngunit hindi nito kayang itago ang amoy ng kabulukan sa loob ng isang tao. Sa hapon na yon, ang katahimikan ng eskinita ni na Teresa ay bumasag dahil sa ugong ng isang makintab at pulang sasakyan na pilit ipinagkakasya ang sarili sa makitid na daan. Nandyan na si Lance. Nay, si Lance nandyan na.
Ang tili ni Clarissa ay puno ng kagalakan. Tila ba isang reyna na naghihintay sa kanyang prinsipeng magliligtas sa kanya mula sa putikan ng kahirapan. Lumabas ang isang lalaki na maayos ang gupit ng buhok. Suot ang isang mamahaling polo shirt at relong kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ito si Lance, ang lalaking ipinagmamalaki ni Nanay Lita na mag-aangat sa kanila sa buhay. Ngunit sa likod ng kanyang mapuputing na ngipin at matatamis na salita, may bakas ng panghahamak sa bawat sulyap niya sa paligid. Eksaktong paparating din si Elias. Bitbit ang isang sako ng mga plastik na bote na nakolekta niya mula sa kabilang barangay. Ang kanyang suot na sando ay basa ng pawis at ang kanyang mga braso ay may mga bahid ng uling. "Wait, honey. Don't go near him. Baka kumapit ang amoy sa damit mo," maarteng sabi ni Clarissa habang humahawak sa braso ni Lance. Tumawa si Lance. Isang tawang puno ng pang-uuyam. "So ito pala ang legendary na bayaw mo? Ang taong mas pinili ni Teresa kaysa sa kaginhawaan? I didn't know na ang amoy ng basura ay ganito pala katapang. Sir, magkano ba ang kinikita mo sa isang araw? Kasya ba pambili ng kape ko sa Starbucks?" Nanatiling tahimik si Elias. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa lupa, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa isang uri ng pagtitimpi na tanging ang mga taong may malalim na pinanghahawakan ang nakakagawa. "Lance, irespeto mo naman ang asawa ko." Matapang na sabat ni Teresa habang lumalapit kay Elias. Kinuha niya ang sako mula sa asawa, binaliwala ang dumi na kumakapit sa sarili niyang damit. Hindi man siya kasing yaman mo, marangal ang trabaho niya. Hindi siya nagnanakaw ng dignidad ng iba para lang magmukhang mataas. Dignidad? Teresa, grow up. Sa mundong ito, pera ang nagsasalita. Tugon ni Lance habang kinukuha ang kanyang mamahaling cellphone. "By the way, my company, Diamond Crest, just closed a multi-million deal. Balak kong bilhan si Clarissa ng condo unit sa Makati. Something that your husband could never do even if he works for 1,000 years. Habang nagyayabang si Lance, napansin ni Teresa ang bahagyang pagtaas ng sulok ng labi ni Elias. Hindi ito ngiti ng pagkatalo, kundi ngiti ng isang taong may alam na hindi alam ng iba. Pumasok ang lahat sa loob ng bahay ni Nanay Lita, kung saan naghanda ang matanda ng pagkain na alam ni Teresa na galing sa huling perang ninakaw ni Clarissa sa kanya. Sa loob ng maliit at mainit na silid, lalong naging matalas ang mga salita ni Lance at Clarissa laban kay Elias. Nang matapos ang hapunan, dinala ni Teresa si Elias sa kanilang maliit na silid sa likod. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na basahan. Dahan-dahan niyang hinugasan ang mga kamay ni Elias, iniingatan ang bawat sugat at kalyo na tanda ng pagmamahal nito sa kanya. "Patawarin mo sila, Elias. Alam kong masakit ang mga sinabi nila." Bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hinawakan ni Elias ang baba ni Teresa at itinaas ang kanyang mukha. "Huwag kang humingi ng tawad, mahal ko. Ang mga salita nila ay parang hangin lang na dumaraan. Ang mahalaga ay ang katotohanang alam ko at ang pag-ibig na ibinibigay mo sa akin." "Anong katotohanan ang sinasabi mo?" tanong ni Teresa. Naalala ang misteryosong lalaki sa eskinita noong nakaraang gabi. Ngumiti lang si Elias, isang nangiting mahiwaga. "Ang Diamond Crest. Ang kumpanya ni Lance. Alam ko ang tungkol doon. Hindi lahat ng kumikinang ay tunay na ginto, Teresa. Minsan, ang mga taong pinakamaingay sa kanilang yaman ang siyang pinakabaon sa utang." Sa kabilang silid, narinig nila ang malakas na boses ni Lance na nagrereklamo tungkol sa isang investor na ayaw maglabas ng pera para sa kanyang kumpanya. Hindi alam ni Lance na ang kumpanyang kinabibilangan ng Diamond Crest, ang Teo Group, ay pagmamay-ari ng pamilyang tinalikuran ni Elias. Biglang tumunog ang cellphone ni Elias sa loob ng kanyang bulsa. Isang text message ang dumating. Binasa niya ito ng mabilis at ang kanyang mukha ay biglang nagseryoso.
Kailangan ko munang lumabas saglit, Teresa. May kailangan lang akong asikasuhin tungkol sa mga bote na nakolekta ko. Pagdadahilan ni Elias, ngunit alam ni Teresa na hindi iyon ang totoo. Nang makalabas si Elias, sinundan siya ni Teresa ng tingin mula sa bintana. Nakita niyang muling huminto ang itim na sasakyan sa dulo ng kalsada. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang basta tumayo si Elias. May iniabot siyang isang dokumento sa lalaking nasa loob, at ang lalaki ay tumango ng malalim bago mabilis na humarurot palayo. Bumalik si Elias sa loob, ngunit ang kanyang aura ay nagbago. May talim na sa kanyang mga mata. "Teresa?" Tawag niya sa asawa. "Simula bukas, gusto kong mag-impake ka na ng ilang mahahalagang gamit natin. Hindi na tayo magtatagal sa lugar na ito." "Bakit? Saan tayo pupunta?" Kabado na tanong ni Teresa. "Sa lugar kung saan wala nang makakasakit sa'yo. Sa lugar kung saan makikita nila kung sino ang totoong basura at sino ang tunay na may halaga." Sa mga sandaling iyon, isang malakas na katok ang bumasag sa pintuan ni Nanay Lita. Ang mga boses sa labas ay hindi na boses ng mga kaibigan, kundi mga boses ng mga lalaking naghahanap kay Lance. Ang mga maniningil ng utang ay dumating na, at ang huwad na kinang ni Lance ay nagsisimula na ring maglaho. Ang piyesta sa kanilang barangay ay dapat na panahon ng pasasalamat at pagsasama-sama, ngunit para kay Teresa, ito ay tila isang entablado kung saan siya ang pangunahing biktima ng pangungutya. Ang makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng hangin ay tila mga kamay na kumakaway upang tawagin ang pansin ng lahat sa kanyang kahirapan. Sa gitna ng kalsada, nakatayo ang isang mahabang mesa na puno ng mga putaheng niluto gamit ang perang ipinagmamalaki ni Lance. Naroon ang lechon na may balat na kasing kinang ng mga alahas ni Clarissa at ang mga bisitang nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Ngunit si Teresa ay naroon sa gilid. Suot ang isang kupas na duster, abala sa pag-aabot ng mga plato at pagpupunas ng mga natapong inumin. "Teresa, bilisan mo naman ang kilos." Nakakahiya sa mga kaibigan ni Lance, tuyong-tuyo na ang mga baso nila. Sigaw ni Nanay Lita habang paypay ng paypay. Suot ang isang bagong barot saya na halatang hindi siya komportable. "Opo, Nay. Sandali lang po." Sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng ingay ng tugtugan at tawanan. Habang naglalakad siya bitbit ang isang pitsel ng tubig, naramdaman niya ang mga matatalas na tingin ng mga kapitbahay. Ang mga marites ng barangay na ang tanging libangan ay ang paghimay sa buhay ng iba. Narinig niya ang kanilang mga bulungan na tila mga bubuyog na sumasalakay sa kanyang pandinig. Sayang talaga si Teresa, no? Dati siyang pambato rito, pero tingnan mo ngayon, mukhang katulong na lang sa sarili nilang piyesta. Bulong ng isang matandang babae habang humihigop ng sabaw. Iyan ang napala niya sa pagmamatigas na pakasalan ang basurerong yon. "Tingnan mo si Clarissa, ang ganda-ganda, parang prinsesa sa tabi ni Lance. Iyan ang tamang diskarte sa buhay." Sagot ng isa pang babae na may kasamang malisisyosong ngiti. Tumulo ang pawis sa noo ni Teresa, ngunit mas masakit ang pawis na namumuo sa loob ng kanyang puso. Nang dumaan siya sa tabi ng mesa ni na Clarissa, sadyang idinebel ang paa ng kanyang kapatid. Nadulas si Teresa at tumapon ng tubig sa paanan ni Clarissa. "Oh my God! My shoes! Ate, ano ba? Alam mo bang original ito at galing pa sa mall na pinuntahan namin ni Lance kahapon?" Tili ni Clarissa na sadyang pinalakas ang boses para marinig ng lahat. Lumapit si Nanay Lita at sa halip na tulungan ang nadapang anak ay dinuro pa ito. "Wala ka na ngang naitutulong dito. Nanggugulo ka pa. Umalis ka na nga rito. Pumunta ka na lang sa likod at doon ka maghugas ng mga pinagkainan. Nakakasira ka ng mood sa piyestang ito." Dahan-dahang tumayo si Teresa. Ang kanyang tuhod ay may gasgas at ang kanyang dangal ay tila tinapakan ng lahat ng taong naroon. Habang naglalakad siya patungo sa likod bahay na puno ng mga maruming talyasi,
Naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang siko. Inakala niyang si Elias iyon. Ngunit nang lumingon siya, isang lalaking hindi pamilyar ang nakatayo sa kanyang harap. Ang lalaki ay nakasuot ng isang simpleng polo shirt, ngunit may kakaibang aura ng kapangyarihan at linis. Hindi ito taga-barangay nila. "Miss, heto ang panyo. Ayos ka lang ba?" Tanong ng lalaki sa isang malumanay at magalang na tinig. Nagulat si Teresa. Sa gitna ng tawanan at pangungutya ng mga taong kilala niya, isang estranghero pa ang nagpakita ng malasakit. "Salamat po. Ayos lang ako." Sagot niya habang mabilis na pinupunasan ang kanyang tuhod. "Hindi ka nararapat sa ganitong pagtrato." Bulong ng lalaki na tila may malalim na kahulugan ang bawat salita. Bago pa man makapagtanong si Teresa, tinalikuran na siya ng lalaki at naglakad patungo sa isang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan. Ang sasakyang laging nakikita ni Teresa na sinusundan si Elias. Pagdating sa likod bahay, natagpuan ni Teresa si Elias na tahimik na naguhugas ng mga higanteng kaldero. Walang reklamo, walang imik. Nang makita ni Elias ang asawa na may sugat sa tuhod, binitawan niya ang sabon at agad na lumapit. Hindi siya nagtanong kung ano ang nangyari dahil alam niya ang ugali ng pamilya ni Teresa. Kinuha ni Elias ang isang malinis na basahan at dahan-dahang nilinis ang sugat ni Teresa. "Kaunting tiis na lang, Teresa. Malapit na tayong makaalis sa dilim na ito." Bulong ni Elias. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pangakong mas matibay pa sa bakal. Nang matapos ang piyesta at ang lahat ay lasing na o tulog na sa kani-kanilang bahay, bumalik si Teresa sa kanilang silid. Napansin niyang may isang sobrang kulay dilaw na nakasingit sa ilalim ng kanilang pintuan. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang papel ay amoy mamahaling pabango. Isang amoy na hindi kailanman magmumula sa kanilang barangay. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob niyon ay isang susi at isang maliit na papel na may nakasulat na, "Ang oras ng pagtatago ay malapit nang matapos. Handa ka na bang harapin ang totoong yaman na para sa'yo?" Nanginginig ang mga kamay ni Teresa. Tiningnan niya si Elias na himbing na ang tulog sa kanyang tabi. Ngunit napansin niyang may hawak din itong isang katulad na sobre sa ilalim ng kanyang unan. Sino ang lalaking nagbigay ng panyo? Ano ang ibig sabihin ng susi sa loob ng sobre? At higit sa lahat, anong uri ng yaman ang tinutukoy nito na tila ba ay matagal nang nakatago sa ilalim ng amoy ng basura at hirap? Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Tila isang hudyat na ang susunod na araw ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang piyesta ng mga mapagpanggap ay tapos na at ang tunay na laro ay magsisimula na. May mga lihim na hindi kayang ibaon ng kahit anong tumpok ng basura at may mga katotohanang kusaring lilitaw kapag ang maskara ay nagsimula ng mabitak. Kinabukasan matapos ang piyesta, ang bahay ni Nanay Lita ay puno ng kalat at mga tira-tirang pagkain. Habang naglilinis si Teresa, nakita niya sa tambak ng basura ang isang lumang laptop na itinapon ni Clarissa. "Sira na yan, ate. Huwag mo nang pagtiyagaan. Basura na yan gaya ng asawa mo." Ang madalas na kutyang naririnig niya mula sa kapatid. Ngunit ng gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, nakita ni Teresa si Elias sa ilalim ng maliit na bombilya sa kanilang silid. Hawak ni Elias ang isang maliit na screwdriver. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puro kalyo at dumi, ay gumagalaw ng may pambihirang bilis at katiyakan. Hindi siya mukhang isang taong nangangapa. Bawat pihit, bawat pagkabit ng maliliit na kable ay ginagawa niya ng may kadalubhasaan na tanging ang mga nakapag-aral ng mataas na teknolohiya ang nakakaalam. "Elias, anong ginagawa mo? Akala ko ba ay sira na yan?" Tanong ni Teresa sa isang mahinang boses. Bahagyang nagulat si Elias, ngunit hindi siya natigilan. Minsan, ang kailangan lang ng isang bagay ay tamang atensyon at tamang pagkakaayos, Teresa.
Hindi porket mukhang luma, ay wala na itong silbi. Sa isang huling pihit, ang screen ng laptop ay biglang nagliwanag. Ang tunay na nakagulat kay Teresa ay hindi ang pagkakayos ng laptop, kundi ang bilis ng mga daliri ni Elias sa keyboard habang may tinitingnan siyang mga graphs at numero na mukhang hindi maintindihan ng isang ordinaryong tao. Efficiency is the only way to resolve systemic failure. Biglang sambit ni Elias sa wikang Ingles. Ang kanyang bigkas ay perpekto, ang kanyang tono ay puno ng awtoridad. Malayo sa mahiyain at tahimik na basurerong nakikita ng mga kapitbahay. Elias, anong sinabi mo? Gulat na tanong ni Teresa. Nabawi ni Elias ang kanyang sarili at muling ngumiti ng tipid. Sabi ko, kailangan lang itong linisin para gumana. Natututunan ko lang sa mga napulot kong libro noon. Mahal ko. Ngunit ang pagdududa sa isipan ni Teresa ay tila isang binhing nagsisimula ng tumubo. Kinabukasan, habang papunta si Clarissa sa mall para makipagkita kay Lance, isang eksena ang muntik nang magpatigil sa kanyang hininga. Sa dulo ng eskinita, nakita niya ang isang makintab na sasakyang itim. Ang sasakyang tanging ang mga bilyonaryo lang ang kayang magkaroon. Bumukas ang pinto at nakita niyang lumabas si Elias. Ngunit hindi ito ang Elias na kilala niya. Ang Elias na nakita niya ay nakasuot ng isang mamahaling jacket at may mga lalaking nakapaligid sa kanya na tila mga bodyguard. Mabilis na tumakbo si Clarissa pauwi. Hingal na hingal at halos maglupasay sa harap ni Nanay Lita. Nay, nakita ko si Elias sumakay sa isang super mahal na sasakyan. May mga bodyguard siya, Nay. Niloloko lang tayo ng basurerong yan. Tili ni Clarissa habang pilit na kinukuha ang atensyon ng ina. Tumawa ng malakas si Nanay Lita habang naghihiwa ng sibuyas. Clarissa anak, baka naman gutom lang yan. O baka naman masyado kang nanonood ng teleserye. Si Elias, ang lalaking amoy bulok na basura, ay may bodyguard. Baka naman kinuha lang siyang kargador ng mga mayamang yon. Pero Nay, totoo ang nakita ko. Iba ang tindig niya kanina. Giit pa ni Clarissa. Tumigil ka na nga. Sabat ni Teresa na noon ay papasok din sa pintuan. Si Elias ay nasa palengke lang kanina. Namimili ng mga kailangan natin. Huwag mo siyang gawa ng kwento para lang saktan kami. Kahit ipinagtanggol ni Teresa ang asawa, ang kanyang puso ay kumikirot. Naalala niya ang laptop, ang perpektong Ingles ni Elias, at ang susi sa loob ng dilaw na sobre. Alam niyang may itinatago si Elias, ngunit natatakot siyang malaman kung ano ito. Takot siyang baka kapag nalaman niya ang katotohanan, ang payak at masayang buhay nila sa gitna ng hirap ay biglang maglaho. Nang gabing iyon, habang natutulog si Elias, hindi nakatiis si Clarissa. Palihim siyang pumasok sa silid ni na Teresa at hinalughog ang bag na laging dala ni Elias sa pagtatrabaho. Sa ilalim ng mga lumang dyaryo at plastik, may nakapa siyang isang matigas na bagay. Isang pitakang gawa sa tunay na balat ng buwaya. At sa loob niyon, nakita ni Clarissa ang isang itim na card na may nakasulat na gintong letra. Elias Tiu, Chief Executive Officer. Napasinghap si Clarissa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang card. Ngunit bago pa man siya makakilos, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Maganda ba ang nakikita mo, Clarissa? Ang boses ni Elias ay hindi na ang boses ng isang mahiyaing asawa. Ito ay boses ng isang taong handang pumatay gamit ang mga salita. Ang dilim sa kanyang mga mata ay tila isang bangin na walang hangganan. At sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, naramdaman ni Clarissa ang tunay na takot. Ang takot sa taong tinawag niyang basura sa loob ng mahabang panahon. Ang hangin sa loob ng bahay ni Nanay Lita ay tila lalong bumigat, puno ng amoy ng luma at ng paparating na unos. Matapos ang gabing mahuli ni Elias si Clarissa na naghahalughog sa kanyang mga gamit, ang bunsong kapatid ni Teresa ay naging tila isang takot na daga. Palingon-lingon,
hindi makatingin ng diretso kay Elias at laging nananatili sa loob ng kanyang silid. Ngunit ang takot na yon ay hindi sapat upang pigilan ang kasakiman ni Nanay Lita. Isang madaling araw, nagising ang lahat sa isang nakapanlulumong tunog. Hindi ito sigaw, kundi isang mahabang ungol ng paghihirap na nagmumula sa silid ni Nanay Lita. "Nay! Nanay! Anong nangyayari?" Tili ni Clarissa, na tila ba kanina pa handa para sa eksenang ito. Nadatnan ni na Teresa at Elias ang matanda na nakahiga sa sahig, hawak ang kanyang dibdib at humihingal ng malalim. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga labi ay tila nanginginig sa sakit. Ang dibdib ko, hindi ako makahinga. Bulong ni Nanay Lita. Ang kanyang boses ay tila isang kandilang malapit ng mapundi. "Ate, tumawag ka ng ambulansya. Kailangan ni Nanay sa ospital. My God, baka atake na ito." Sigaw ni Clarissa habang pilit na itinataas ang ina. Dinala nila si Nanay Lita sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Sa loob ng puti at malamig na silid, ang bawat hininga ni Teresa ay tila binibilang. Sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay sa kanya ng ina, ang pagmamahal niya ay nananatiling bulag. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Nanay Lita. Hawak ang tuyo at magaspang na kamay ng matanda. "Teresa, anak," mahinang tawag ni Nanay Lita nang magkamalay siya. Sabi ng doktor, kailangan ko raw ng operasyon. Malaki raw ang kailangang pera. Saan tayo kukuha? Siguro ay oras ko na talaga. "Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Nay. Gagawa kami ng paraan," sagot ni Teresa habang ang mga luha niya ay dahan-dahang pumapatak sa kumot. "Paano, ate? Paano?" Sabat ni Clarissa na may kasamang panunumbat sa boses. "Wala na tayong pera. Si Lance, nagkaproblema ang kumpanya niya. Hindi niya tayo matutulungan ngayon. Ang tanging paraan na lang ay kung ang asawa mo, kung si Elias ay may itinatagong yaman. Ate, mahiya ka naman kay Nanay. Hingin mo kay Elias ang pera. Alam kong meron siya." Napatingin si Teresa kay Elias na nakatayo sa dulo ng silid. Ang asawa niya ay nananatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Nanay Lita. Alam ni Teresa na ang trabaho ni Elias sa basura ay hindi sapat para sa isang operasyon na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ngunit ang pamilyar na utang na loob ay muling humigpit sa kanyang leeg. Lumapit si Teresa kay Elias sa labas ng kwarto. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap, pilit na kumukuha ng lakas. "Elias, alam kong napakahirap nito, pero ang nanay, kailangan niya tayo. Meron ka bang kahit kaunti, kahit anong maitutulong mo?" Tinitigan siya ni Elias ng malalim. May lungkot sa kanyang mga mata, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa nakikita niyang muling ginagamit ang kanyang asawa. "Teresa, mahal ko, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pero sigurado ka ba na ito ang kailangan ng nanay mo?" "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Teresa. "Wala. Maghahanap ako ng paraan. Magtiwala ka sa akin," sagot ni Elias bago dahan-dahang naglakad palayo. Nang hapong iyon, habang pabalik si Teresa sa silid ng ospital bitbit ang baso ng tubig, napatigil siya sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto. Narinig niya ang boses ni Nanay Lita at Clarissa. Hindi na ito boses ng mga taong naghihingalo, kundi boses ng mga taong nagdiriwang. "Nay, ang galing niyo talagang umarte. Konting ubo lang nakuha niyo na agad ang loob ni ate," bungis-ngis ni Clarissa. "And don't worry, nakausap ko na si Don Roberto. Sabi niya, kapag naihatid natin si Teresa sa rest house niya bukas ng gabi, babayaran niya ang lahat ng hospital bills mo at bibigyan pa tayo ng bonus. Isang gabi lang naman, Nay. Hindi na malalaman ni Elias yun. Dapat lang, Clarissa. Pagod na akong maging mahirap," sagot ni Nanay Lita. Ang kanyang boses ay malakas at walang bakas ng sakit. "Sabihin mo kay Don Roberto
Kailangang sigurado ang pera. Ipapainom natin kay Teresa ang gamot na ibinigay ni Lance para mahimbing ang tulog niya sa biyahe. Ang mahalaga, makuha natin ang buhay na gusto natin. Ang baso ng tubig sa kamay ni Teresa ay dahan-dahang uminit sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang bawat salita ay tila mga laso na napumasok sa kanyang mga ugat. Hindi lang siya ninanakawan ng pera. Ngayon, pati ang kanyang dangal at katawan ay ibinebenta na ng sarili niyang ina. Ang muling pagkakasakit ay isang patibong. Ang operasyon ay isang kasunduan sa demonyo. Sa gitna ng kanyang panginginig, naramdaman ni Teresa ang isang pamilyar na presensya sa likuran niya, si Elias. Hindi niya alam kung kanina pa ito naroon, ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang isang Elias na hindi pa niya kailanman nakikita. Ang kanyang mga panga ay nakatigas, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang nakakatakot na liwanag. "Narinig mo ba?" Tanong ni Teresa sa isang pabulong at basag na boses. Huminga ng malalim si Elias at hinawakan ang balikat ni Teresa. "Huwag kang umiyak, Teresa. Iyan ang huling beses na lolokohin ka nila." Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang nurse. "Mrs. Teresa, kailangan po kayo sa billing counter. May nagbayad na po ng buong bill ng nanay niyo, pati na ang deposit para sa operasyon." "Sino?" Gulat na tanong ni Teresa. "Isang kumpanya po. Teo Group of Companies. Sabi po nila, bahagi raw ito ng kanilang charity program para sa mga espesyal na kaso." Sagot ng nurse bago naglakad palayo. Napatingin si Teresa kay Elias. Ang kanyang asawa ay nakatingin lang sa dulo ng hallway kung saan naroon ang isang lalaking nakasuit, ang lalaking laging nakikita ni Teresa sa sasakyan. "Elias, anong ginawa mo?" "Hindi ko hinayaan na ibenta kanila, Teresa. Pero bukas, hahayaan nating ituloy nila ang plano nila. Hahayaan nating dalhin kanila kay Don Roberto dahil doon nila matatagpuan ang sarili nilang impyerno. Inumin mo ito, anak. Pamparelax ito para makatulog ka ng mahimbing. Masyado kang naging stress nitong mga nakaraang araw dahil sa akin." Ang boses ni Nanay Lita ay puno ng pekeng lambing, isang uri ng tamis na tila asukal na ibinabad sa lason. Sa harap ni Teresa, ang isang baso ng orange juice ay tila isang malalim na balon ng kataksilan. Alam ni Teresa, alam niya na ang bawat patak niyon ay may halong pampatulog, ang gamot na gagamitin ng sarili niyang ina upang ibenta siya sa isang halimaw. Tiningnan ni Teresa ang mukha ng kanyang ina. Ang mga mata ni Nanay Lita na dapat ay kanlungan ng pag-ibig, ngayon ay tila mga butas ng kadiliman na tinitingnan lamang siya bilang isang produkto. Isang bayad sa utang. Isang tiket patungo sa buhay na gusto nila. "Salamat po, Nay." Mahinang sagot ni Teresa. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang tinatanggap ang baso. Ang bawat daliri niya ay tila gustong bumitaw, ngunit naaalala niya ang bulong ni Elias kanina. "Magtiwala ka sa akin. Hayaan mo silang isipin na nagtatagumpay sila." Sa isang mabilis na pag-isip, dinala ni Teresa ang baso sa kanyang mga labi. Habang ang likido ay dumadaloy, sadyang hinayaan niyang tumapo ng kalahati niyon sa kanyang leeg at sa makapal na tela ng kanyang duster, habang ang natitira ay tila ininom niya ng diretsyo. Sa loob ng ilang minuto, nagsimula siyang umarte. Ang kanyang mga talukap ay dahan-dahang bumigat at ang kanyang katawan ay tila nawawalan ng lakas hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa sofa. "Ayan na, Nay. Tulog na siya." Ang boses ni Clarissa ay puno ng kagalakan. Walang bahid ng pagsisisi o awa para sa kapatid. "Bilisan mo. Tawagan mo na si Don Roberto. Sabihin mo ayos na ang lahat. Kunin na nila ang regalo nila bago pa bumalik ang asawa niyang basurero." Utos ni Nanay Lita habang mabilis na binubuksan ang pinto para sa mga lalaking kanina pa naghihintay sa labas. Naramdaman ni Teresa ang mga bastos na kamay na bumuhat sa kanya
Ang bawat paghipo sa kanyang braso ay tila isang uod na gumagapang sa kanyang balat. Ipinasok siya sa loob ng isang malamig at madilim na sasakyan. Narinig niya ang huling pag-uusap bago sumara ang pinto. Heto ang unang kalahati ng bayad, Nanay Lita. Ang kalahati ay ibibigay ni Don Roberto kapag nasiyahan siya sa serbisyo ng anak niyo. Wika ng isang lalaking may baritonong boses. Salamat, salamat! Sabihin niyo kay Don Roberto, huwag siyang mag-alala. Napakabait na bata niya ni Teresa. Ang boses ni Nanay Lita ay unti-unting humina habang papalayo ang sasakyan. Dinala si Teresa sa isang marangyang rest house sa tuktok ng isang burol. Ang hangin doon ay amoy pine trees at mamahaling pabango. Ngunit para kay Teresa, amoy ito ng kamatayan. Ibinaba siya sa isang malambot at malapad na kama. Ang katahimikan ng silid ay tila sumasakal sa kanya. Ilang minuto ang lumipas bago narinig ni Teresa ang tunog ng bumubukas na pinto. Ang bawat yabag ng sapatos sa makapal na karpet ay tila isang pintig ng takot sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang bigat ng isang tao na naupo sa gilid ng kama. Napakaganda mo talaga, Teresa. Sayang at napunta ka lang sa isang basurero. Ngunit huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, ituturo ko sa iyo kung ano ang totoong sarap ng buhay. Ang boses ni Don Roberto ay paos at puno ng pagnanasa. Naramdaman ni Teresa ang isang malamig na kamay na dahan-dahang humahaplos sa kanyang buhok pababa sa kanyang pisngi. Sa puntong yon, hindi na niya kayang magpanggap. Dumilat siya ng malaki. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at pait. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Teresa habang mabilis na bumabangon at lumalayo. Nagulat si Don Roberto. Ngunit kalaunan ay tumawa ito ng malakas. Gising ka na pala? Mas gusto ko yan. Mas masarap ang biktima kapag lumalaban. Walang makakarinig sa'yo rito, Teresa. Binili kita sa sarili mong ina. Akin ka na ngayon. Susunggaban na sana ni Don Roberto si Teresa nang biglang bumukas ang pinto ng silid nang may ganoong lakas na nagpayanig sa buong kwarto. Hindi ito ang mga tauhan ni Don Roberto. Isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng itim na tactical gear ang pumasok at sa gitna nila, naglalakad ang isang lalaking tila nagmula sa isang madilim na panaginip. Ang kanyang suot na vest ay gawa sa mamahaling tela. Ang kanyang buhok ay maayos na naka-brushback at ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng galit na kayang magpalamig ng kumukulong tubig. Si Elias. Ngunit hindi ito ang Elias na amoy basura. Ang Elias na ito ay may dalang aura ng isang hari na handang pumatay para sa kanyang reyna. Elias, ang boses ni Don Roberto ay nanginig. Anong ginagawa mo rito? Sino ang mga taong ito? Hindi sumagot si Elias. Sa halip lumakad siya ng diretso patungo kay Teresa. Hinubad niya ang kanyang jacket at maingat na binalot ito sa balikat ng kanyang asawa. Ang kanyang haplos ay malambot, ngunit ang kanyang tingin kay Don Roberto ay tila isang hatol ng bitay. Don Roberto? Ang boses ni Elias ay mababa, ngunit umaalingaw-ngaw sa buong silid. Sabi mo ay binili mo ang asawa ko? Gusto ko lang ipaalam sa iyo na ang kumpanyang pinagkakautangan mo ng bilyon-bilyon, ang kumpanyang hahatak sa lahat ng ari-arian mo bukas ng umaga, ay pagmamay-ari ko. Nanlaki ang mga mata ni Don Roberto. Ano? Hindi maaari. Ang Tiyo Group? Ikaw ang tagapagmana ng mga Tiyo? Ako si Elias Tiyo. Sabi ni Elias habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Teresa para itayo ito. At ang gabing ito, ang magiging huling gabi mo bilang isang malayang tao. Dahil bukod sa panggagahasa at kidnapping, ang lahat ng ilegal na transaksyon mo ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Sa labas, ang asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang magliwanag sa paligid ng mansyon. Ngunit para kay Teresa, ang tanging nakikita niya ay ang asawa niyang si Elias. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, sa gitna ng pagkakanulo ng kanyang sariling dugo, nahanap niya ang kanyang tunay na proteksyon.
Umuwi na tayo, Teresa, bulong ni Elias. At bukas, sisiguraduhin nating ang bawat luhang ibinuhos mo ay babayaran nila ng higit pa sa inaakala nila. Ngunit habang naglalakad sila palabas, isang tanong ang nananatili sa isip ni Teresa. Kung nagawa siyang ibenta ng sarili niyang ina para sa pera, ano pa ang kaya nilang gawin kapag nalaman nilang ang basurerong kinukutya nila ay ang lalaking may hawak ng kanilang mga leeg? Ang gabi ng pagkakanulo ay tapos na. Ang panahon ng paniningil ay nagsisimula pa lamang. Ang gabi ay balot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang buong mundo ay huminto sa paghinga. Sa loob ng sasakyang naglalakbay palayo sa madilim na mansyong yon, ang tanging maririnig ay ang mahina at regular na pagtibok ng puso ni Teresa na unti-unting kumakalma sa piling ng kanyang asawa. Hindi makapaniwala si Teresa habang nakatingin sa profile ni Elias. Ang lalaking katabi niya ngayon ay nakasuot ng malinis na puting polo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging may bahid ng dumi, mula sa kalsada, ay maingat na nakahawak sa manibela. Ang bawat kilos ni Elias ay puno ng isang uri ng dangal at kapangyarihan na tila ba matagal na nitong pagmamay-ari, ngunit sadyang itinago lamang para sa kanya. Elias! Ang boses ni Teresa ay tila isang marupok na sinulid, handang maputol sa kaunting pagkakataon. Bakit? Bakit mo hinayaang tratuhin kanilang ganoon? Bakit ka nanatili sa tabi ko sa kabila ng hirap? Kung kaya mo naman palang ibigay ang lahat ng ito. Huminga ng malalim si Elias. Hindi niya inalis ang tingin sa kalsada, ngunit hinawakan niya ang kamay ni Teresa at dahan-dahang itinaas ito sa kanyang mga labi upang hagkan ang init ng kanyang hininga ay tila isang gamot na humahaplos sa mga sugat ng kaluluwa ni Teresa. Dahil ang yaman na hinahanap ko ay hindi matatagpuan sa bangko, Teresa. Ang hinahanap ko ay ang pag-ibig na hindi nakatingin sa kung anong meron ako, kundi sa kung sino ako. Ang boses ni Elias ay mababa at puno ng sinseridad. Sa tabi mo, nahanap ko ang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong kumpanya. Ngunit hindi ko na kayang manahimik habang pinapanood kitang dinudurog ng sarili mong pamilya. Sapat na ang dusa, mahal ko. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Dinala ni Elias si Teresa sa isang maliit, ngunit napakagandang rest house sa tabi ng dagat. Malayo ito sa ingay ng syudad, malayo sa mapanghusgang mata ni Nanay Lita. Habang naririnig ang banayad na hampas ng mga alon sa pampang, tila ba unti-unting hinuhugasan ng dagat ang lahat ng dumi at pait na kumapit sa katawan ni Teresa noong gabing iyon. Ngunit sa gitna ng katahimikan, biglang bumuhos ang mga luha ni Teresa. Hindi ito luha ng takot, kundi luha ng matinding pagkadismaya. Isang hagulgol na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ibinenta nila ako, Elias, ang sarili kong ina, ang kapatid ko, para lang sa pera. Ang bawat salita ni Teresa ay tila isang patalim na sumusugat sa kanyang sariling lalamunan. Anong klaseng ina ang kayang gawin iyon? Paano ko sila mapapatawad? Ang akala ko, ang utang na loob ko sa kanila ay sapat na dahilan para matiis ko ang lahat. Pero hindi pala. Hindi kailanman magiging sapat ang lahat para sa kanila. Niyakap siya ni Elias ng mahigpit. Hinayaan niya lang na umiyak ang asawa. Hinayaan niyang ilabas nito ang lahat ng lason sa kanyang dibdib. Hindi mo kailangang magpatawad agad, Teresa. Ang paghilom ay hindi isang mabilis na proseso. Ang mahalaga ngayon, ligtas ka. At simula ngayong gabi, wala nang makakaapak sa iyo muli. Samantala, sa barong-barong ni Nanay Lita, ang kapaligiran ay puno ng halakhak at kagalakan. Nakalatag sa ibabaw ng kanilang lumang mesa ang tumpok ng mga perang papel na ibinigay ng mga tauhan ni Don Roberto. Nay, tingnan mo. Sa wakas makakaalis na tayo sa butas na ito. Tili ni Clarissa habang binibilang ang pera. Bibili ako ng mga damit na dati ay pinapangarap ko lang. At ikaw, Nay, makakabili ka na ng mga alahas na gusto mo.
Huwag mo nang isipin si ate. Sigurado namang masarap din ang buhay niya doon, kay Don Roberto. Tama ka anak, sagot ni Nanay Lita. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Nakatulong pa tayo sa kanya. Kesa naman mabulok siya rito kasama ang asawa niyang basurero. Isang gabi lang naman yon, kapalit ng habang buhay na ginhawa natin. Kumuha sila ng alak at nagdiwang. Ang bawat tagay nila ay tila isang panunuya sa sakripisyo ni Teresa. Wala silang kaalam-alam na ang bawat sentimong hawak nila ay tila isang apoy na malapit nang tumupok sa kanilang buong buhay. Nang sumapit ang madaling araw, isang malakas na katok ang bumasag sa kanilang selebrasyon. Hindi ito ang magalang na katok ng isang bisita. Ito ay katok ng awtoridad, matitigas at walang pasubali. Binuksan ni Clarissa ang pinto. Umaasang si Lance iyon na may dalang mas marami pang magandang balita. Ngunit sa halip na si Lance, tumambad sa kanya ang mga lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga legal na dokumento. Ito po ba ang tahanan ni Ginang Felicita at Clarissa? Tanong ng isang lalaki na may seryosong mukha. Oo, bakit? Anong kailangan nyo? Mayabang na tanong ni Nanay Lita habang itinatago ang pera sa likod niya. Kami po ay mula sa Legal Department ng TU Group of Companies. Narito po kami para ipaalam na ang lahat ng lupang kinatatayuan ng inyong bahay, pati na ang mga ari-ariang nakapangalan sa inyo na kinuha ninyo sa pamamagitan ng utang, ay pagmamay-ari na ng aming kumpanya. Mayroon lamang kayong 24 na oras para lisanin ang lugar na ito. Ano? Hindi maaari. Ang lupang ito ay amin. Sigaw ni Nanay Lita. Ang kanyang mukha ay biglang naging kasing putla ng papel. At isa pa po, dagdag ng lalaki habang inaabot ang isang folder. May reklamo rin po laban sa inyo para sa human trafficking at conspiracy. Ang inyong kasunduan kay Don Roberto ay dokumentado. Hinihintay na po kayo sa presinto para sa investigasyon. Nanigas ang buong katawan ni Clarissa. Ang perang binibilang niya kanina ay nalaglag sa sahig, kumalat sa dumi, na tila ba naging mga tuyong dahon na walang halaga. Sino ang nagdemanda sa kanila? At paano nalaman ng Chu Group ang tungkol sa kanilang lihim? Sa kabilang panig ng lungsod, habang pinagmamasdan ni Elias ang natutulog na si Teresa sa ilalim ng malambot na kumot ng kanilang bagong tahanan, isang mensahe ang natanggap niya sa kanyang telepono. The cleanup has started, sir. They have nowhere to go. Ngumiti ng bahagya si Elias, isang nangiting walang bahid ng saya, kundi puno ng katarungan. Ang unos ay formal nang nagsimula, at ang mga taong nagtapon kay Teresa sa basura ay malalaman na ngayon kung gaano kasakit ang ituring na dumi sa gitna ng kalsada. Ang bawat gising sa umaga ay tila isang pahina ng bagong aklat, ngunit para kay Teresa, ang mga titik ay malabo pa rin dahil sa mga luhang hindi maubos-ubos. Matapos ang ilang araw na pananatili sa tabi ng dagat, dinala siya ni Elias sa isang lugar na kailanman ay hindi niya akalaing makikita sa tunay na buhay. Habang dahan-dahang bumubukas ang dambuhalang tarangkahang gawa sa itim na bakal, tumambad sa harap ni Teresa ang isang mansyon na tila ba hinalaw mula sa mga pangarap na ipinagkakait sa mga dukha. Ang mahabang daan patungo sa pintuan ay napapaligiran ng mga halamang maayos ang pagkakagupit, at ang mga puting estatwa ay tila ba nagbabantay sa katahimikan ng lugar. Elias, saan tayo? Mahinang tanong ni Teresa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Tila ba natatakot siyang madungisan ang karangyaan ng paligid. Welcome home, Teresa, bulong ni Elias. Hindi na siya ang asawang may amoy ng kalsada. Ang kanyang boses ay may lalim na ngayon ng isang taong nagmamay-ari ng lahat ng kanyang natatanaw. Pagbaba nila sa sasakyan, isang hilera ng mga katulong at tauhan ang nakayuko bilang paggalang. Sa gitna ng malawak na bulwagan, nakatayo ang isang matandang babae na may tindig ng isang reyna. Suot nito ang isang asul na terno
Nayari sa pinakamahal na sutla, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa halo-halong emosyon. Ito si Doña Victoria, ang ina ni Elias. Inasahan ni Teresa ang mapanghusgang tingin, gaya ng ibinigay sa kanya ng sariling ina, ngunit nagulat siya nang mabilis na lumapit ang matandang babae at mahigpit siyang niyakap. Ang amoy ng sampagita at mamahaling pulbos ay bumalot kay Teresa. Isang yakap na tila ba matagal na siyang hinihintay. Salamat. Salamat at inalagaan mo ang anak ko sa gitna ng kanyang pagtatago. Bulong ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay basag sa katuwaan. Narinig ko ang lahat ng sakripisyo mo, Teresa. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Ikaw ay pamilya. Dinala ni Doña Victoria si Teresa sa isang silid na puno ng liwanag. Doon, sa harap ng isang malaking salamin, pinagmasdan ni Teresa ang kanyang sarili. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging nakayuko dahil sa bigat ng labada ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay hinawakan ni Doña Victoria ng may pagmamahal. Huwag mong ikahiya ang mga bakas ng iyong paghihirap, anak. Iyan ang patunay na ikaw ay may ginintuang puso sa gitna ng mundong puno ng basura. Wika ng matanda habang isinusuot sa leeg ni Teresa ang isang kwintas na may pendant na diamante, isang pamilyang hiyas ng mga tiyo. Samantala, sa loob ng library, kausap ni Elias ang kanyang chief of security. Ang kanyang mukha ay seryoso, malayo sa mapagpakumbabang basurero na kinutya ni na Lance. Sir, as per your instructions, the legal team has already frozen the assets of Diamond Crest. Lance is currently being hounded by his creditors, and your mother-in-law, they are being evicted as we speak. Ulat ng lalaki. Tumango si Elias. Siguraduhin ninyong walang makakalapit sa kanila kay Teresa. I want them to feel exactly what it's like to be treated as nothing. Ngunit huwag niyo silang hahayaang makatakas sa batas. Nang hapong yon, habang nagpapahinga si Teresa sa balkonahe, aksidente niyang narinig ang balita sa malaking telebisyon sa sala. Ang mukha ni Lance ay flashed sa screen, hiyang-hiya, habang pilit na tinatakpan ang mukha mula sa mga kamera. Ang kumpanya nito ay idineklarang bangkarote at may mga ulat ng malaking scam na kinasasangkutan nito. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Teresa ay ang makita ang kanyang nanay Lita at si Clarissa sa balita. Nakatayo sila sa kalsada, napapaligiran ng kanilang mga gamit na nakasako, habang pilit na nakikipag-away sa mga sheriff. Ang mukha ni Nanay Lita ay puno ng dumi at luha, malayo sa mayabang na inang nanampal sa kanya, ilang araw lang ang nakalilipas. Naramdaman ni Teresa ang paglapit ni Elias mula sa likuran. Niyakap siya nito at isinandal ang baba sa kanyang balikat. Masaya ka ba, Teresa? Katarungan na ito, tanong ni Elias. Huminga ng malalim si Teresa. Hindi ko alam, Elias. Masakit pa rin. Masakit makita na kailangan nilang mawala ang lahat bago nila ma-realize na tao rin ako. Pero sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot para sa sarili ko. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Elias. Isang hindi kilalang numero. Pagkasagot ni Elias, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Anong sinabi mo? Nasaan sila? Ang boses ni Elias ay puno ng panganib. Lumingon siya kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Teresa, kailangan nating mag-ingat. Si Clarissa, tumakas siya sa mga pulis. At ayon sa report, may kasama siyang mga taong desperado ring pabagsakin ng pamilya ko. Ang panganib ay hindi pa tapos. Ang pagbabalik ni Elias bilang hari ay nagbukas din ng mga lumang sugat at mga kaaway na handang pumatay para sa kapangyarihan. Ang ginto ay hindi nakakabusog kung ang kaluluwa ay nagugutom sa katarungan. Sa loob ng marangyang silid ni Teresa, ang bawat gamit ay gawa sa pinakamahal na materyales. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kanyang sariling mga palad. Malinis na ang kanyang mga kuko,
Wala na ang mantsa ng uling at dumi ng labada. Ngunit tila nararamdaman pa rin niya ang hapdi ng bawat sampal at bawat masakit na salitang ipinukol sa kanya sa lumang barong-barong. Huwag mong pilitin ang iyong sarili na maging komportable agad, Teresa. Ang malumanay na boses ni Doña Victoria ay bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumapit ang matanda at naupo sa tabi niya. Hawak ang isang tasa ng tsa na naglalabas ng mabangong usok. Ang sugat sa balat ay mabilis maghilom, ngunit ang sugat sa dangal ay nangangailangan ng panahon. Salamat po, Doña Victoria. Hindi ko lang po akalain na ang mundong dati ay pinapanood ko lang sa telebisyon ay magiging realidad ko na ngayon. Tugon ni Teresa. Ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng pag-aalinlangan. Habang tinatamasa ni Teresa ang proteksyon ng mga tiyo, ang kabilang dulo ng gulong ng buhay ay mabilis na umiikot para sa mga nagpahirap sa kanya. Sa isang madilim at mabahong eskinita, hindi kalayuan sa kalsadang dati, ay nilalakaran ni Elias bilang basurero. Naroon si Nanay Lita. Nakaupo siya sa isang pirasong karton, yakap ang kanyang sarili, habang ang ulan ay dahan-dahang tumatagos sa kanyang manipis na damit. Ang lahat ng perang nakuha niya mula kay Don Roberto ay kinumpiska ng mga awtoridad bilang ebidensya ng human trafficking. Wala siyang pambili ng pagkain, wala siyang matuluyan. Ang mga kapitbahay na dati ay kinukwentuhan niya tungkol sa yaman ni Lance, ay ngayon ay nagbubulungan at tinatawanan siya. Siya na ngayon ang mukhang basura sa paningin ng lahat. Clarissa! Nasaan ka na ba? Sigaw ni Nanay Lita sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang kanyang paboritong anak ay matagal nang tumakas. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng dumi at kahihiyan. Samantala, sa headquarters ng Two Group of Companies, isang mahalagang pulong ang nagaganap. Si Elias ay nakaupo sa gitna ng mahabang mesa, napapaligiran ng mga board members na dati ay tinitingnan siya bilang isang rebeldeng tagapagmana. Sa tapat niya, nakaupo si Lance na ngayon ay nakapuso at binabantayan ng mga security guard. Lance, ang Diamond Crest ay opisyal na ring bahagi ng TU Group simula sa oras na ito. Malamig na pahayag ni Elias habang dahan-dahang pinipirmahan ang mga dokumento. Ang lahat ng utang mo, ang lahat ng pandaraya mo sa mga investor ay dokumentado na. Hindi ka lang mawawalan ng kumpanya, Lance. Mawawalan ka rin ng kalayaan. Elias, parang awa mo na. Magbayaw tayo. Pagmamakaawa ni Lance, ang kanyang mukha ay puno ng luha at uhog. Sabihin mo kay Teresa, patawarin ako. Gagawin ko ang lahat. Magbayaw? Ang nangiti ni Elias ay tila isang talim ng kutsilyo. Noong kinukutya mo ang amoy ko, noong tinatawanan mo ang hirap ni Teresa, naisip mo ba ang salitang bayaw? Ang katarungan ay hindi nakukuha sa pagmamakaawa, kundi sa pagbabayad ng bawat maling ginawa. Sa labas ng gusali, isang itim na van ang dahan-dahang huminto. Sa loob niyon, nakaupo si Clarissa kasama ang isang lalaking may malaking peklat sa mukha. Isa sa mga mahigpit na kalaban ng pamilya Tio sa negosyo. Sigurado ka ba rito, Clarissa? Tanong ng lalaki habang pinagmamasdan ang dambuhalang gusali. Gawin mo ang lahat para pabagsakin sila. Ang boses ni Clarissa ay puno ng lason. Hindi ko matatanggap na si Teresa ay magiging reyna habang ako ay nagtatago sa dilim. Kung hindi ko makukuha ang buhay na gusto ko, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa kanila. Sa gitna ng pagdiriwang ni Teresa sa kanyang bagong buhay, isang maliit na detalye ang nakalimutan ng lahat. Ang galit ng isang taong nawalan ng lahat ay mas mapanganib kaysa sa lason. Isang golden moment ang naganap ng dalhan ng isa sa mga katulong si Teresa ng isang maliit na mangkok ng lugaw na may itlog, ang paboritong pagkain niya noong bata pa siya. Pinagluto ko po kayo, Ma'am Teresa. Sabi po ni Sir Elias, ito raw po ang nagpapasaya sa inyo. Nakangiting sabi ng katulong. Naiyak si Teresa. Sa gitna ng lahat ng diamante at mamahaling damit, ang simpleng pag-alala ni Elias sa kanyang munting kaligayahan ang tunay na yaman. Ngunit ang kanyang kagalakan
ay panandalian lamang nang biglang tumunog ang alarm ng mansyon. May isang pagsabog na narinig sa malayo at ang kuryente sa buong gusali ay biglang namatay. Sa gitna ng dilim, narinig ni Teresa ang isang pamilyar na boses mula sa intercom. Isang boses na puno ng pagkabaliw. "Ate, nahanap na kita. Oras na para ibalik ang lahat ng inagaw mo sa akin." Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Si Clarissa. At sa pagkakataong ito, hindi lang salita ang dala niya, kundi isang banta na maaaring magtapos sa lahat ng kapayapaang pilit na binuo ni Elias. Ang kadiliman ay tila isang dambuhalang kumot na biglang bumalot sa buong mansyon, na tanging ang maputlang liwanag ng buwan mula sa malalaking bintana ang nagbibigay ng anyo sa mga gamit sa loob. Ang tibok ng puso ni Teresa ay tila isang tambol na nagngangalit sa kanyang dibdib. Bawat pintig ay may kasamang takot na tila nanunuot sa kanyang mga buto. "Ate, huwag kang magtago. Alam kong narito ka sa loob ng gintong hawla mo." Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Clarissa mula sa intercom. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong tunog ng pagkalos ng metal sa semento. Isang tunog na nagpapataas ng balahibo ni Teresa. Sa loob ng security room ng mansyon, mabilis na kumilos si Elias. Bagamat patay ang kuryente, ang backup system ay dahan-dahang gumagana. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga monitor na unti-unting nagkakakulay. Nakita niya ang isang grupo ng mga lalaking nakatakipang mukha na dumaan sa likurang bahagi ng hardin. At sa gitna nila, naroon si Clarissa. May hawak na isang mabigat na bagay at ang kanyang mukha ay hindi na makikilala dahil sa galit. "Teresa, manatili ka sa loob ng silid. Huwag kang lalabas." Sigaw ni Elias sa kanyang radyo habang mabilis na tumatakbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay puno ng determinasyon. Ang dating basurerong mapagpakumbaba ay wala na. Ang narito ay isang lalaking handang itaya ang lahat para sa babaeng nagmahal sa kanya noong wala pa siyang anuman. Sa loob ng kanyang silid, napasandal si Teresa sa pinto. Narinig niya ang mga yabag ng sapatos sa labas, maraming sapatos. Ang tunog ng pagpihit ng kandado sa kabilang dulo ng pasilyo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gusali. "Bakit, Clarissa? Bakit kailangang umabot sa ganito?" Bulong ni Teresa sa kanyang sarili. Ang mga luha ay muling dahan-dahang pumatak. "Binigyan kita ng lahat. Lahat ng hilingin mo, ibinigay ko." Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Teresa ng may ganoong lakas. Tumambad si Clarissa, hingal na hingal. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila sa isang taong nawala na sa katinuan. Sa likod niya ay ang lalaking may peklat sa mukha. Si Mr. Valderrama, ang mortal na kaaway ng pamilya Tiyo. "Lahat?" Ang tawa ni Clarissa ay puno ng pait. "Ibinigay mo ang lahat, pero kinuha mo ang pinakaimportante, ang atensyon, ang tingin ng mga tao. Gusto mo laging ikaw ang martir, ikaw ang mabait, habang ako ang laging kontrabida. At ngayon, ikaw ang nakaupo sa trono habang si nanay ay namumulot ng tira-tirang pagkain sa kalsada?" "Hindi ko ginusto ang nangyari kay Nanay Clarissa. Sila ang gumawa niyan sa sarili nila," sagot ni Teresa. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. "Tumahimik ka!" Sigaw ni Clarissa habang itinaas ang isang mabigat na estatwa na kinuha niya mula sa pasilyo. Tila balak itong ihampas kay Teresa. Ngunit bago pa man makagalaw si Clarissa, isang anino ang mabilis na humarang sa pagitan nila. Si Elias. Hindi siya gumamit ng dahas. Sa halip ay hinawakan niya ang kamay ni Clarissa nang may sapat na higpit upang mapatigil ito. Ang kanyang tingin ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim na awa. "Clarissa, itigil mo na ito." Mahinahon, ngunit mapanganib ang boses ni Elias. "Ang galit mo ay hindi kay Teresa, kundi sa sarili mong pagkakamali. Huwag mong idamay ang kapatid mo sa impyernong ikaw mismo ang gumawa." "Elias Tiyo, ang dakilang tagapagligtas." Pangungutya ni Mr. Valderrama,
habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang Amerikana. Hindi kami narito para lang sa gulo. Narito kami para sa hustisya ng negosyo. Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na ang pagkuha mo sa Diamond Crest ay illegal. Isang pirma lang mula sa iyong asawa at mawawala ang lahat ng ito sa inyo. Napatigil si Teresa. Tumingin siya kay Elias at pagkatapos ay kay Clarissa. Isang golden moment ang biglang pumasok sa kanyang isipan, ang alaala noong mga bata pa sila, kung paano sila naghahati sa isang pirasong tinapay sa ilalim ng ulan. Ang Clarissa na nasa harap niya ngayon ay malayo na sa batang kapatid na dati niyang pinoprotektahan. Pirmahan mo ate, pirmahan mo kung gusto mong manatiling buhay ang asawa mo. Tili ni Clarissa habang itinuturo ang mga lalaking nakapaligid sa kanila. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa mesa kung saan nakalatag ang mga dokumento. Hinawakan niya ang panulat. Tiningnan niya si Elias na ang mga mata ay nagsasabing huwag niyang gawin ito, na mayroon silang ibang paraan. Ngunit nakita ni Teresa ang mga baril na nakatago sa ilalim ng mga Amerikana ng mga tauhan ni Valderrama. Kung pipirmahan ko ito, hahayaan niyo na kaming mamuhay ng tahimik? Ibibigay niyo na ba ang kailangan ni Nanay at Clarissa? Tanong ni Teresa. Ate, huwag! Sigaw ni Elias ngunit huli na. Bago pa man maidikit ni Teresa ang panulat sa papel, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa ibaba ng burol. Ang mga ilaw ng mansyon ay biglang bumalik sa normal, na nagpasilaw sa mga nagtatago sa dilim. Isang boses mula sa megaphone ang bumasag sa katahimikan. Ito ang mga awtoridad. Napapaligiran na ang buong lugar. Bitawan ang inyong mga sandata. Nagkagulo ang mga tauhan ni Valderrama. Sa gitna ng kalituhan, sinubukan ni Clarissa na sunggaban si Teresa. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa pinto. Clarissa! Anak! Itigil mo na yan! Tumambad si Nanay Lita, na dala ng mga pulis. Ang kanyang muka ay punong-puno ng pagsisisi at dumi. Nakita niya ang kanyang bunsong anak na tila isang halimaw at doon niya napagtanto ang laki ng kanyang pagkakamali. Nay? Ang boses ni Clarissa ay biglang naging bata. Puno ng kalituhan, ngunit si Mr. Valderrama ay hindi papayag na matalo ng ganoon lang. Hinila niya si Clarissa at ginawang panangga habang dahan-dahang umaatras patungo sa balkonahe. Ang panganib ay lumipat mula kay Teresa patungo sa kanyang kapatid, Cliffhanger. Habang nakatayo sa gilid ng balkonahe, isang maling hakbang ni Valderrama ang maaaring maghulog sa kanila ni Clarissa sa madilim na bangin sa ibaba. Ang buhay ng kapatid na nagtangka sa kanyang buhay ay nasa mga kamay na ngayon ni Teresa. Ililigtas ba niya ang taong naging dahilan ng kanyang kalbaryo? O hahayaan niyang tapusin ng tadhana ang lahat? Ang bawat hinga ng hangin sa balkonaheng iyon ay tila may dalang talim, malamig at mapanganib. Nakatayo si Clarissa sa gilid ng bangin ng kamatayan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamalaki ay ngayon ay batbat na ng luha at matinding takot. Sa likod niya, ang mahigpit na pagkakasakal ni Mr. Valderrama ay tila isang tanikalang hindi maputol-putol. Huwag kayong lalapit! Isang hakbang pa at isasama ko ang babaeng ito sa kailaliman. Ang sigaw ni Valderrama ay basag, puno ng desperasyon ng isang taong nawala na ng lahat ng baraha sa buhay. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Pinagmasdan niya ang kanyang kapatid, ang kapatid na nagtangkang ibenta ang kanyang dangal, ang kapatid na nagnakaw ng kanyang mga pangarap, at ang kapatid na naging dahilan ng bawat luhang ibinuhos niya sa gitna ng kahirapan. Sa loob ng puso ni Teresa, may isang bahaging nagsasabing ito na ang katarungang hinihintay niya, na ang tadhana na mismo ang tatapos sa kasamaang ginawa ni Clarissa. Ngunit sa gitna ng dilim, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan, isang golden moment mula sa kanilang kabataan. Naalala niya ang isang gabi ng bagyo noong mga bata pa sila.
kung paano umiyak si Clarissa dahil sa takot sa kulog at kung paano siya niyakap ni Teresa ng mahigpit habang sinasabing, "Huwag kang matakot, nandito si ate." Ang pag-ibig ng isang kapatid ay tila isang ugat na malalim na nakabaon kahit na ang puno ay lanta na at ang mga dahon ay tuyo na. "Bitawan mo siya, Valderrama." Ang boses ni Teresa ay hindi na nanginginig. Ito ay boses ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na lakas. "Ang galit mo ay kay Elias at sa kumpanya. Huwag mong madungisan ang iyong mga kamay ng dugo ng isang taong wala namang kinalaman sa iyong pagbagsak." "Walang kinalaman? Siya ang nagdala sa akin dito. Siya ang nagbigay ng mga impormasyon." Tawa ni Valderrama, isang tawang puno ng pagkabaliw. "Teresa, ate, patawarin mo ako. Ate, ayoko pang mamatay." Ang pagsusumamo ni Clarissa ay tila isang punyal na sumusugat sa pandinig ni Teresa. Dahan-dahang humakbang si Teresa pasulong. Binaliwala ang mga kamay ni Elias na pilit siyang pinipigilan. "Kunin mo ako, Valderrama. Palitan mo kami. Ako ang asawa ni Elias Tio. Ako ang mas mahalagang bihag. Bitawan mo si Clarissa at ako ang isama mo." "Teresa, hindi! Huwag mong gawin iyan!" Sigaw ni Elias. Ang kanyang muka ay puno ng takot na hindi niya kailanman naramdaman sa mundo ng negosyo. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tila bumagal. Ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Valderrama, ang gulat sa mukha ni Clarissa, at ang mabilis na pagkilos ni Elias. Nang bahagyang lumuwag ang hawak ni Valderrama dahil sa alok ni Teresa, sinamantala ito ni Elias. Sa isang mabilis at tumpak na pagkilos, hinila ni Elias si Teresa pabalik habang ang mga tauhan ng pulis ay sumugod upang sugpuin si Valderrama. Narinig ang malakas na kalabog ng mga katawan sa semento. Si Valderrama ay napadapa at mabilis na napusasan. Si Clarissa naman ay bumagsak sa sahig, nanginginig at humihagulgol tila isang batang nawawala sa gitna ng kalsada. Lumapit si Nanay Lita. Tumatakbo patungo sa kanyang bunsong anak. Ngunit bago pa man niya mayakap si Clarissa, napatigil siya nang makita ang tingin ni Teresa. Isang tingin na puno ng pagod, pait, at isang uri ng pamamaalam. "Anak, Teresa." Ang boses ni Nanay Lita ay puno ng hiya. Lumuhod ang matanda sa harap ni Teresa. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanampal sa kanyang anak ay ngayon ay nakalahad para sa kapatawaran. "Patawarin mo ako. Nabulag ako ng pera. Nabulag ako ng pangarap na maginhawang buhay. Akala ko ay ginagawa ko ang tama para sa inyo." Tiningnan ni Teresa ang kanyang ina. Nakita niya ang dumi sa damit nito, ang gulugulong buhok, at ang mga mata na wala ng bakas ng dating kayabangan. Ngunit sa likod ng awa, naramdaman ni Teresa ang bigat ng katotohanan. "Nay," mahinang simula ni Teresa, habang dahan-dahang inaalis ang kamay ng ina sa kanyang laylayan. "Pinatawad ko na po kayo sa lahat ng sampal. Pinatawad ko na kayo sa lahat ng gutom na tiniis ko para sa inyo. Pero ang ibenta ang sarili ninyong dugo at laman, iyan ay isang sugat na kahit ang diamante ay hindi kayang takpan. Teresa, huwag mo kaming itakwil. Wala na kaming matutuluyan." Ang yak ni Clarissa ay umalingaw-ngaw sa buong balkonahe habang pinapanood ang mga pulis na inihahanda ang mga dokumento para sa kanilang pagkakaaresto dahil sa pakikipagsabwatan kay Valderrama. Huminga ng malalim si Teresa at sumandal sa dibdib ni Elias. Doon niya nahanap ang tunay niyang tahanan. "Hindi ko kayo itatakwil bilang tao," wika ni Teresa sa isang pinal na tono. "Elias, pakisigurado na magkakaroon sila ng maayos na abogado. At pagkatapos ng lahat ng ito, bigyan mo sila ng isang maliit na bahay sa probinsya. Isang lugar kung saan maaari silang magsimulang muli sa pamamagitan ng marangal na pagtatrabaho. Iyon ang huling tulong na ibibigay ko bilang inyong anak at kapatid. Pero ate,
Paano ang buhay na ipinangako mo sa amin? Tanong ni Clarissa sa gitna ng kanyang mga luha. Ang buhay na ipinangako ko ay kinuha ninyo noong gabing ibenta niyo ako. Sagot ni Teresa, bago tuluyang tumalikod. Habang inaalalayan ni Elias si Teresa, palabas ng mansyon patungo sa katahimikan ng gabi, isang golden moment ang muling naganap. Kinuha ni Teresa ang kanyang lumang jacket, ang jacket na suot niya noong siya ay naglalabada pa, at dahan-dahan itong isinuot sa kanyang ina na nanginginig sa lamig. Isang huling haplos sa balikat at isang huling sulyap na nagsasabing tapos na ang lahat. Ngunit habang papasakay sa sasakyan, isang opisyal ng pulis ang lumapit kay Elias. May dala itong isang lumang dokumento na nakuha mula sa mga gamit ni Valderrama. Sir Elias, Ma'am Teresa, mayroon po kaming nakitang dokumento tungkol sa inyong ama. Tila hindi po aksidente ang pagkamatay niya noong nakaraang 10 taon at ang pangalang nakalagay na nakinabang sa kanyang insurance ay hindi lang si Valderrama. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Ang misteryo ng kanyang nakaraan ay tila muling bumubukas at ang katotohanan tungkol sa kung bakit siya laging itinuturing na basura ng kanyang sariling ina ay maaring may mas malalim at mas madilim na dahilan. Cliffhanger. Sino pa ang kasabwat sa pagkamatay ng ama ni Teresa? At ano ang tunay na ugnayan ni Nanay Lita sa trahedyang nagpabago sa kanilang buhay? Ang isang pirasong papel ay maaaring maging mas mabigat pa sa isang sakong bigas at mas matalas pa sa anumang kutsilyo kung ang nakasulat dito ay ang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Sa loob ng opisina ni Elias, ang liwanag ng desk lamp ay tila nagbibigay ng nakakatakot na anino sa mukha ni Teresa habang hawak ang lumang dokumento ng insurance. Nay, bakit? Bakit ang pangalan mo ang kasama ni Valderrama rito? Ang bulong ni Teresa ay tila isang hangin na naghahanap ng mapagkakapitan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pirma ni Nanay Lita. Ang pamilyar na kurbada ng mga titik na dati ay simbolo ng kanyang ina. Ngunit ngayon ay tila babakas ng isang krimen. 10 taon na ang nakalilipas, ang pagkamatay ng kanyang ama ay itinuring na isang aksidente sa konstruksyon. Ang pamilya ay naiwang baon sa utang at si Teresa ang sumalo sa lahat ng hirap. Ngunit sa dokumentong ito, lumalabas na may nakuhang malaking halaga ng insurance at ang halagang yon ay hindi kailanman nakarating sa kanila. Sa halip, ginamit ito ni Nanay Lita kasama ang kaaway ni Elias upang magsimula ng isang lihim na buhay ng karangyaan bago ito naubos sa sugal at maling desisyon. Dinala tayo ni Nanay sa hirap, Elias, habang may hawak siyang pera na galing sa dugo ni tatay. Ang boses ni Teresa ay puno ng pait. Ipinaranas niya sa akin ang gutom, ang pagod sa paglalabada habang siya ang pumatay sa pag-asa namin. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Elias. Dinala niya si Teresa sa himpilan ng pulisya kung saan pansamantalang nakakulong si Nanay Lita habang hinihintay ang investigasyon. Ang amoy ng selda, ang halo-halong amoy ng pawis, bakal, at kawalang pag-asa ay sumalubong sa kanila. Nang makita ni Nanay Lita ang kanyang anak, agad siyang lumapit sa rehas. Ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot kay Teresa. Anak! Teresa! Ilabas mo ako rito. Hindi ko kaya ang lamig. Hindi ko kaya ang dumi. Hindi kumibo si Teresa. Inilapit niya ang dokumento sa rehas, sapat na upang mabasa ng matanda. Ang mukha ni Nanay Lita ay biglang nagbago. Ang pagsusumamo ay napalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Ang kanyang mga mata ay umiwas, hindi makatingin ng diretso sa anak na kanyang pinagtaksilan. Bakit mo ginawa yon kay tatay? Ang tanong ni Teresa ay mahinahon, ngunit bawat pantig ay may kasamang bigat ng 10 taong pagdurusa. Pinanood mo kaming maghirap. Pinanood mo akong tumigil sa pag-aaral. Bakit? Pagod na akong maging mahirap, Teresa. Biglang sigaw ni Nanay Lita. Ang kanyang boses ay puno ng galit at walang bakas ng pagsisisi.
Ang tatay mo, napakabait niya, napaka-honest. Pero anong napala namin? Wala. Nang mamatay siya, naisip ko, ito na ang pagkakataon ko. Nakipagkasundo ako kay Valderrama dahil siya lang ang nakakaalam kung paano palalaguin ang pera. Pero niloko niya ako. Natalo ako sa sugal. Naubos ang lahat. At dahil doon, ako ang pinagbayad mo. Ang yak ni Teresa ay hindi na mapigilan. Ginawa mo akong alipin ng sarili mong konsensya. Pinaniwala mo ako na utang ko sa iyo ang buhay ko. Habang ikaw ang nagnakaw ng buhay na para sa amin. Isang golden moment ang naganap ng pilit na abutin ni Nanay Lita ang kwintas na suot ni Teresa, ang diamante na ibinigay ni Doña Victoria. Ibigay mo sa akin yan, Teresa. Isang piraso lang yan. Makakalabas na ako rito. Ako ang nanay mo. Utang na loob mo sa akin ang lahat. Dahan-dahang hinawakan ni Teresa ang pendant. Tinitigan niya ang kanyang ina. Ang inang naging dahilan ng kanyang bawat sugat. Sa isang marahas na desisyon, tinanggal ni Teresa ang kwintas, ngunit hindi niya ito ibinigay. Inilagay niya ito sa kanyang palad at mahigpit na itinago. Ang kwintas na ito ay simbolo ng pag-ibig na hindi nanghihingi ng kapalit. Isang pag-ibig na hindi mo kailanman naintindihan, wika ni Teresa. Mula sa araw na ito, ang utang na loob ko sa iyo ay bayad na. Hindi dahil mahal kita, kundi dahil pagod na akong maging biktima mo. Lumabas sina Teresa at Elias. Mula sa himpilan, iniwan ang mga hiyaw ni Nanay Lita na tila ba isang multo mula sa nakaraan. Habang naglalakad sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalsada, naramdaman ni Teresa ang pagod na hindi kayang lunasan ng tulog. Handa ka na bang magsimula muli, Teresa? Yung totoong simula? Tanong ni Elias habang inaalalayan siyang sumakay sa sasakyan. Gusto ko lang ng kapayapaan, Elias. Gusto ko nang bitawan ang lahat ng galit. Sagot ni Teresa habang nakasandal ang ulo sa balikat ng asawa. Ngunit bago pa man sila makalayo, isang mabilis na motorsiklo ang humarang sa kanilang harapan. Ang rider ay bumaba at may iniabot na isang itim na sobre kay Elias. Walang salita. Mabilis din itong umalis. Binuksan ni Elias ang sobre sa ilalim ng liwanag ng loob ng sasakyan. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Sa loob niyon ay isang larawan ni Teresa noong sanggol pa siya. At sa likod nito ay may nakasulat na mga salitang nagpabago sa lahat ng alam nila. Felicita is not your mother. Your real story began in a room that Lita was only hired to clean. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang bawat paniniwala niya tungkol sa kanyang pagkatao ay tila ba isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Kung hindi niya ina si Lita, sino siya? At bakit itinago ng matanda ang katotohanan ito sa loob ng 3 dekada? Cliffhanger. Ang lihim ng tunay na pagkatao ni Teresa ay mas malalim pa kaysa sa yaman ng mga tiyo. Sino ang tunay niyang mga magulang at ano ang koneksyon nito sa pagkamatay ng lalaking itinuring niyang ama? Ang paghihiganti ay pansamantala lamang, ngunit ang paghahanap sa katotohanan ay kapwa mapanganib at nakakabulag. Ang bawat larawan ay tila isang bintana sa nakaraan, ngunit ang larawang hawak ni Teresa ay hindi nagbukas ng bintana. Ito ay nagwasak ng buong dingding ng kanyang pagkatao. Ang sanggol sa larawan, nakamukhang kamukha niya, at ang nakasulat na mensahe sa likod nito ay tila mga martilyo na bumabasag sa kanyang pinaniniwalaan. Felicita is not your mother. Your real story began in a room that Lita was only hired to clean. Hindi ito totoo. Bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na baso na handang mabasag. Si Nanay Lita, siya ang nagpalaki sa akin. Siya ang nanay ko. Hinawakan ni Elias ang nanginginig na kamay ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Teresa, alam kong napakahirap nito, pero ang lihim na ito, matagal na rin itong pinaghahanap ng aking ina. May koneksyon ang pamilya Tiyo sa mga pangyayari noon.
Dinala ni Elias si Teresa sa library ng mansyon kung saan naghihintay si Doña Victoria. Ang matanda ay may hawak ding isang lumang dyaryo at isang itim na leather diary. Teresa, anak, malumanay na simula ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ang tatay mo, si Mang Tonyo, ang lalaking itinuring mong ama, ay hindi talaga mo tunay na ama. Ang iyong tunay na ina ay ang kapatid ko, si Sofia. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Si Sofia? Ang pangalang iyon ay pamilyar. Ito ang pangalan ng yumaong kapatid ni Doña Victoria, ang babaeng itinuring na nawawala matapos ang isang trahedya, maraming taon na ang nakalipas. Si Sofia, ang totoo kong nanay? Ang tanong ni Teresa ay tila isang bulong. Oo, si Sofia ay nagkaroon ng lihim na relasyon sa isang lalaki na parte ng pamilya Tiu, ang aking nakatatandang kapatid, si Tito Ricardo. Mahal na mahal nila ang isa't isa, ngunit tutol ang aming ama sa kanilang relasyon dahil sa kanilang magkaibang estado sa buhay. Paliwanag ni Doña Victoria. Nang ikaw ay ipinanganak, itinago ka ni Sofia upang protektahan ka sa galit ng aming ama. Pinaniwala niya kaming patay ka at ipinagkatiwala ka niya sa isang katiwala. Si Felicita. Ang totoong pangalan ni Nanay Lita, nagpatuloy si Doña Victoria sa kanyang kwento. Ang pagkamatay ng ama ni Teresa, si Mang Tonyo, ay hindi aksidente. Ito ay isang plano ni Valderrama na noon ay dating tauhan ng kanilang pamilya upang makuha ang pera ng insurance at mapagkunan ng pondo para sa kanyang mga iligal na gawain. Ngunit ang mas nakapanlulumo ay ang pagtuklas na si Felicita sa kanyang kasakiman ay nakipagsabatan kay Valderrama. Ang trabaho ni Felicita ay alagaan ka lang, ngunit nang makita niya ang pagkakataong makakuha ng pera sa insurance ni Mang Tonyo at makipag-ugnayan kay Valderrama na umakit sa kanya, kinuha niya ang pagkakataon. Wika ni Doña Victoria. Ang dahilan kung bakit niya pinaghihirapan si Mang Tonyo ay para mapilitang magtrabaho ito sa isang delikadong proyekto kung saan sinadya ang aksidente. Ang lahat ng insurance ay kinolekta niya. Kaya pinaghihirapan ka niya, Teresa, dahil ikaw ang buhay na paalala ng kanyang krimen. Ang bawat salita ay tila mga bubog na sumusugat sa puso ni Teresa. Hindi lang siya inapi, kundi binuhay din sa kasinungalingan. Ang taong itinuring niyang ina ay hindi lang siya pinagmalupitan, kundi siya rin ang may direktang kinalaman sa pagpatay sa lalaking itinuring niyang ama. Ang bawat sakripisyo niya para kay Nanay Lita ay hindi utang na loob, kundi isang pagbabayad sa kasalanang hindi niya ginawa. Hindi ko na alam kung sino ako, Elias. Ang buong buhay ko ay isang malaking kasinungalingan. Bulong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay walang kibo. Ikaw si Teresa, mahal ko. Ang babaeng nagmahal sa akin nang walang anumang hinihingi. Ang babaeng nagpakita sa akin ng tunay na pag-asa sa gitna ng kadiliman. At ngayon, ikaw ang prinsesang matagal nang nawawala sa pamilya Tiu. Wika ni Elias habang niyakap niya ang asawa. Ang paghahanap sa katotohanan ay hindi lamang nagdala ng kapayapaan kay Teresa, kundi nagdulot din ng matinding pagdurog sa kanyang pagkatao. Kailangan niyang harapin ang katotohanan na ang kanyang pamilya ay hindi kailanman naging pamilya at ang kanyang dugo ay hindi kailanman naging dugo ng mga taong umapi sa kanya. Kinabukasan, isang malaking kaganapan ang naganap sa Tiu Group of Companies. Isang press conference ang ipinagdaos at sa harap ng maraming media, ipinakilala ni Elias si Teresa. Ang kanyang asawa ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Ang kwintas na diamante ay kumikinang sa kanyang leeg. Nais kong ipakilala sa inyo ang aking asawa, si Teresa Tiu, simula ni Elias. At sa araw na ito, nais din naming ibunyag ang matagal nang itinagong katotohanan. Si Teresa ay hindi lamang ang aking asawa, kundi siya rin ang nawawalang anak ni Sofia, ang kapatid ni Doña Victoria. Siya ang tunay na tagapagmana ng isang bahagi ng Tiu Group na matagal nang nawala.
Ang bulwagan ay napuno ng bulungan. Ang bawat kamera ay nakatutok kay Teresa. Ang kanyang kwento, mula sa pagiging basurera hanggang sa pagiging nawawalang prinsesa, ay biglang naging headline ng lahat ng dyaryo. Samantala, sa loob ng isang maliit na bahay sa probinsya na ibinigay ni Teresa, nakaupo si Clarissa sa harap ng telebisyon. Nakita niya ang larawan ni Teresa na kumikinang sa screen. Ang kanyang ate na ngayon ay tinatawag ng prinsesa. Sa tabi niya, naroon si Nanay Lita na ngayon ay tahimik na namumuhay sa isang payak na paraan, naglilinis ng bakuran at nagtatanim ng gulay. Ang kanyang dating kayabangan ay napalitan na ng isang uri ng pamamaalam. At Teresa, bulong ni Clarissa, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ang lahat ng iniisip kong inagaw mo sa akin ay sa'yo pala talaga. Ngunit habang nagtatapos ang press conference, isang mensahe ang natanggap ni Elias mula sa kanyang security. Sir, may kumilos na naman. Pinaghihinalaan naming may gusto pang magbunyag ng mas malalim na sikreto. Maging handa po kayo sa isang paghaharap na maaaring magpabago sa buong pundasyon ng pamilya Tiu. Cliffhanger. Ang katotohanan ay tila isang sibuyas. Bawat patong ay may kaakibat na luha. Ang tunay na kaaway ay hindi pa nalalantad. Sino ang nagtatago sa likod ng lahat ng ito at ano ang koneksyon nito sa trahedya ng tunay na ina ni Teresa? Ang laban para sa paghahanap sa sarili at katarungan ay malayo pa sa katapusan. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin. Ito ay isang desisyon. Isang pangako na manatili sa kabila ng lahat ng unos, sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Para kay Elias at Teresa, ang kanilang kasal ay hindi lamang pagdiriwang ng pag-ibig, kundi pagpapatunay sa katarungan na kanilang ipinaglaban. Sa araw ng kasal, ang buong mansyon ng mga Tiu ay nagmistulang paraiso. Ang libu-libong puting rosas ay tila mga ulap na nagpapalutang sa bawat sulok. Ang altar ay gawa sa purong kristal at ang bawat bisita ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Ang mga Tiu, ang mga kaibigan ni Elias mula sa kanyang nakaraan bilang basurero, at maging ang mga simpleng kapitbahay na dati ay kinukutya si Teresa, ay naroon upang saksihan ang pag-iisa ng dalawang kaluluwang dumaan sa matinding pagsubok. Habang naglalakad si Teresa sa gitna ng daan patungo sa altar, suot ang isang puting gown na gawa sa pinakamahal na tela. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglaya mula sa nakaraan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay maliwanag. Hindi na ang mukha ng isang babaeng puno ng pait at sakit, kundi mukha ng isang reyna na handa nang yakapin ang kanyang kaharian. Sa dulo ng altar, nakatayo si Elias, nakasuot ng isang puting barong na gawa sa pinakamahal na pinya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Teresa, puno ng pagmamahal na tila ba ang buong mundo ay huminto sa kanilang dalawa. Ang dating basurero na kinutya ng lahat ay ngayon ay isang prinsipe na naghihintay sa kanyang nawawalang prinsesa. Ngunit sa gitna ng kagalakan, isang anino ang dahan-dahang lumulutang. Isang mensahe ang natanggap ni Elias kanina bago magsimula ang seremonya. Isang banta mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasabing, "Enjoy your wedding, Elias, because after this, your reign will end, and the truth about your family's deepest secret will be exposed." Hindi naisip ni Elias na ang paghahanap sa katotohanan tungkol sa mga magulang ni Teresa ay magbubukas ng isang lumang sugat sa kanyang sariling pamilya. Isang lihim na may kinalaman sa tunay na dahilan kung bakit pilit siyang itinago ng kanyang ama sa mata ng publiko at kung bakit niya itinago ang kanyang tunay na pagkatao. Nang magpalitan sila ng sumpaan, ang boses ni Teresa ay malinaw at puno ng pag-asa. Elias, sa harap ng Diyos at ng lahat ng naririto, pinapangako kong mamahalin kita sa hirap at ginhawa. Ikaw ang aking kapayapaan, ang aking kanlungan.
Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nakikita ng mata, kundi nadarama ng puso. Teresa, mahal ko. Simula ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Mula sa araw na nakita kita, alam kong ikaw ang hinahanap ko. Ikaw ang aking katarungan, ang aking pag-asa. Pinapangako kong poprotektahan kita sa lahat ng kasamaan at sisiguraduhin kong hindi ka na muling masasaktan. Nang maghalikan sila, ang bulwagan ay napuno ng palakpakan at hiyawan. Sa labas ng tarangkahan ng mansyon, nakatayo si Clarissa. Hindi na siya ang Clarissa na puno ng galit at inggit. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot habang pinapanood niya ang kagalakan ng kanyang ate. Sa tabi niya, naroon si Nanay Lita, na ngayon ay tahimik na nakaupo sa isang lumang bangko. Ang kanyang mga mata ay blangko, tila ba nawala na sa kanyang sariling mundo. Ate, masaya ka na. Masaya ako para sa'yo. Bulong ni Clarissa, ang kanyang boses ay basag. Nang matapos ang seremonya at ang selebrasyon ay nagpapatuloy, isang tao ang biglang lumapit kay Elias. Ito ang kanyang lolo Ricardo, ang kapatid ng kanyang ama at ang ama ni Teresa, ang taong matagal nang nagtatago sa dilim. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pighati. Elias, Teresa, may kailangan kayong malaman. Ang boses ni Lolo Ricardo ay mahina at basag. Ang tunay na dahilan kung bakit pumanaw ang iyong ina, Teresa, ay hindi aksidente. Ito ay may kinalaman sa pamilya Tiyo. Ang tunay na kaaway ay nagtatago pa rin sa loob ng ating sariling dugo. Nanigas ang buong katawan ni Elias. Ang kasal ay dapat natapos na, ngunit ang isang bagong kabanata ng mga lihim at panganib ay magsisimula pa lamang. Ang kanyang kagalakan ay napalitan ng isang malalim na pag-aalala. Sa dulo ng hardin, malayo sa ingay ng kasal, isang itim na anino ang nakamasid. Ang taong iyon ay nakangiti ng tipid. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng paghihiganti na matagal nang pinaghahandaan. Hindi pa tapos ang laban, Elias Tiyo, bulong ng anino. Ang iyong paghahari ay magtatapos sa kamay ng isang taong hindi mo kailanman inakala. Ang katotohanan ay may kapangyarihan na sumira sa kahit na anong yaman. Cliffhanger, Grand Finale. Ang kasal ay natapos na, ngunit ang tunay na bagyo ay darating pa lamang. Ang lihim ng pagkamatay ng ina ni Teresa at ang tunay na kaaway na nagtatago sa loob ng pamilya Tiyo ay malapit ng mabunyag. Isang pagbubunyag na maaaring magpabago sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan at maglagay sa panganib sa kanilang bagong kasal na buhay.